Ang pinakaunang powerbank phone in the world, Realme P4. This phone is 10,000 milliamperes. In fact, 10,001 milliamperes. Teka, bakit nakadikit tong iPhone dito sa Realme P4? Kasi guys, ito na po yung pinakamabilis mag-charge ng iPhone ko. In just 27 minutes from 0 to 50%. Yes, kaya pong i-charge ni Realme si iPhone ng diretso, ng parang ganyan, ng parang power bank. Actually, nagamit ko na po siya. Ang tagal maubos ng battery. Ito na hindi hinihintay ng mga tao. Isang phone na hindi agad naubos sa kanyang battery. This is the biggest battery phone na na-review ko. Like legit, kasi iba, kailangan pa ng casing, kailangan pa ng accessories. Realme P4. P4 power bank. P4 pang matagalan. P4 power. Legit guys, yun yung pangalan niya. Realme P4 power, pa hindi ka na mag-guess. This thing is all about the power, all about longevity, all about gaming. Yes, gaming performance is stellar. Mabilis, smooth, masarap maglaro. Quad curve display, Hyperglow 4D Curve Plus display. Ang fancy na pangalan. You know what else is fancy? 10,001. Guys, yung kanyang exact number is 10,001, hindi lang 10,000. Because it's special. It is a palindrome. Ibig sabihin, kahit baliblitarin mo siya, same pa rin po yung number niya. Ibig sabihin, kahit maubos yung battery niya, 10,001 pa rin siya. Kahit ma-full charge siya, 10,001 pa rin. Pero tanong, ang presyo niya ba is 10,001 din? Hindi ko alam. Alam natin. Tapos sabihin, you're watching Unbox Diaries. Ooh. Dahil nakita mo na yung phone, at hindi mo pa nakita yung unboxing ng phone, 3, 2, 1. Oh, wow! Ibang klase na talaga yung production natin, guys. Nakita niyo ba yun? Ang tindi na ng production ni Unbox Diaries. Pero guys, mas matindi itong cellphone na to. Tingnan niyo maigi. P4 Power Realme 5G. Ang color natin is flash orange. Puro orange na this year. The color of the year is orange. 12 gigs of RAM, 256 gigs of storage. Sa likod naman yung specs. 10,001 mAh battery, 80 watts ultra charge, Dimensity 7400 Ultra, 5G chipset, 144Hz Hyperglow 4D Curve Plus display. Grabe, ginagalingan sa marketing. 50MP Sony OIS camera. Sana amazing din yung price. Pero ito na, unbox na natin. Make it real. Grabe, it's been such a long time since yung last unboxing ko ng Realme phone. Hey, welcome to the Realme family. Dati kasi, let's embrace a new journey. Ngayon, make it real na. Meron tayong mga papers nito, quick guide, safety guide, jelly case, at ito na yung phone. May na yan. Underneath, we're getting the... Uy, grabe. Yung kanya SIM ejector pin, meron sa sariling lalagyanan. Type-C cable, ito po. At yung kanyang very chunky, very big, 80-watt super VOOC charger. Pero nakalagay sa likod ng phone, Dart. Siguro hindi nag-usap yung design team at yung accessories team. Magkaibang departments. Seryoso guys! Ito, buksan ko na. When you open the phone, nakalagay sa likod niya, Dart. Diba yun yung super Dart technology sa fast charging? P for passport. P4! The power level is over 10,000! Gumagano. Pero grabe, iba ang comeback ni Realme. And it's been a while since they had a interesting phone. Because this phone is really something. Guys, nagbabalik po yung design ni Realme at talagang alam na Realme ang design. Ayan o yung hati sa likod. Medyo dark sa taas at light sa ilalim. Well, depending sa ilaw na tinatamaan. Ibang-iba na talaga si Realme ngayon. Kasi before, medyo chuchu yung kanilang feels. But now, talagang premium na premium kapag nawakan mo siya. Is this glass back? But I'm not sure. I'm not sure if it's really glass. Pero kapag nawakan mo siya, talagang mamahalin ng feels niya. Hindi siya super bigat, even though it's 10,000 mAh. Nagawa nila ng paraan na i-maintain na kanyang lightness kahit napakalaki na kanyang battery. Meron pa silang special design sa upper part of the phone. May konting pagka-mechanical or technical kasi parang pinaportray niya yung parang pagka-transparent ng likod. Yes, para siyang merge ng internal niya at yung external. Kasi guys, kapag nakita mo talaga internals ito, medyo magulo siya, medyo technical yung dating. Pero na-present nila in a way na yung itsura niya parang internal, at the same time, elegante pa rin yung kanyang dating sa labas. Alam niyo kapag mga GT-GT, mga power ng mga phones, yung mga pang-gaming or mga pang-power bank, usually ganito yung kanilang design. Showing power, showing performance, showing more, indicating na there's actually more than what you see. Oh, Realme pa rin yung design. Medyo yung upper part lang ng konti is kakaiba. Yeah, kapag nakita mo siya, it looks really powerful. Looks like there's a lot inside. At the same time, syempre, kasi mga ibang phones guys, kapag all about the power, all about the gaming, medyo weird yung design nila. Pero dito, they managed to still make it elegant looking. O, diba? Kapag nagpipicture, mukha pa rin siyang elegante. Mukhang beautiful. Mukhang powerful. I am so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. I'm unstoppable today. I'm stoppable today. Oh my God! Oh! What the hell is even that?
Dito ba nanggaling yung kantang yon? So, syempre, excited ka na siguro malaman yung kanyang power. Yung 10,000 mAh power bank, like powers. Ang sabi ni Realme, this is the Philippines' first and only 10,000 mAh plus phone battery with TUV rain lens 5-star rating. Up to 8 years of battery health. Yung iba, 4 years lang daw. Meron siya ng technology na kahit ilang beses mo siya i-charge, it ages slower. It lasts longer. So sabi ng Realme, yung cycles niya ay mas matagal daw. O, tinamuan yung competitor, o yan o, pabagsak siya agad. Ito naman, habang tumatagal, mas lalong sumasarap. Ito yung kailangan mo, especially in times. Ayaw mo mag-upgrade every year. Gusto mo, isa lang? After 8 years, okay pa rin. Grabe kung 20k to, divided by 8, 2,500 ka lang per year, pare. Grabe yung investment yan. Pang matagalan. Kasama na inflation doon. So, during that time, nag-inflate na lahat except ito. 2.5 lang every year. Guys, sa sobrang lupit ng battery, 10,000 mAh, kahit 5% na yung battery, ito yung pwede pang gawin. 218 minutes of call pa siya. 46 hours pa of standby. So, meaning, kahit may 5% ka na lang, meron ka pang 2 days of standby. So, kung na-stranded ka sa isang island, 5% na lang ang battery mo. May 2 araw ka pang ma-stress. Kasi wala ka mahanap na charger. Guys, kinumpare ko siya sa actual 10,000 mAh na power bank, mas magaan pa rin siya. In fact, bumili ako ng Realme P4 para may power bank yung iPhone ko. Yes, goodbye Anchor! Goodbye you Green! Wala kayong cellphone. Ito, cellphone na, power bank pa. Grabe. Iba kasi, cellphone na, camera pa. Ito, cellphone na, power bank pa. Now, everywhere I go, instead of ito, eto na po ang itsura ng setup ko. Pero nakapag-text ka ba? Nakapag-fast charge ba ang power bank mo? Dahil ito, may 80 watts Super VOOC charger. Kahit 10,000 mAh to, ang bilis mag-charge. 50% in just 36 minutes. Tapos, meron pa siyang fast charging for my iPhone. That's why I'm using it right now. Kasi yung fast charging nung power bank ko, 15 watts lang. Ito, 27 watts. Yes, meron siyang reverse charging, 27 watts from Realme P4 to the iPhone. Charging the iPhone from 0 to 50% in just 27 minutes. Nice. 27 watts, 27 minutes. Ay, 25 minutes, sumobra. Oh! It's too late to say. Pero syempre, we really tested this. 0 to 100% sa kanyang charging. Ito na po yun. Tapos syempre, nag-test kami. 1 hour of YouTube compared with the iPhone. Ito po yung amin nakita. Guys, ang tagal maubos ng kanyang battery. This is legit. Kasi iba guys, kahit sabihin nila malaki, 8,000, 9,000, it doesn't show. Siguro, malaki yung kanilang battery pero hindi ganun ka-optimize yung software. Masyado siyang kumakain ng battery yung kanyang software. Pero ito guys, legit po. Magaling po siya mag-optimize. Not only hardware but also meron siyang software optimization or AI optimization. In fact, meron siyang mga AI outdoor mode dito. Kapag nasa labas daw po kayo, pwede nyo laksan yung volume on the spot kapag nasa labas kayo, kapag hindi nyo marinig yung call, kapag nag-order ka na sa Shopee, mas ganda yung signal mo. Kapag masyado malakas yung sikat ng araw, mag-a-adjust siya, tataasan niya na sobra yung kanyang brightness. Oh wait, tingnan sa display settings. Nakalagay dito, pwede mo na siyang i-manual yung kanyang enhanced brightness. Extra brightness sa ilalim ng auto brightness. So, even the iPhone does not have that feature kasi nga, syempre, ayaw niya, bigyan ka ng access doon. Gusto niya automatic siya. Kasi guys, kapag sobrang bright sa labas, ginagamit niya yung 3,000 nits of brightness ng iPhone. Kapag laging nakamax yan, maubos agad yung battery. Pero dito, binibigyan ka niya ng freedom para gamitin yun. Kasi mukhang kayang-kaya niya. Ayun pag kinon ko, meron siyang parang bar. So, ito yung max na regular doon sa bar. Tapos, pwede mo pa siyang itodo. Ito po yung usually nagaget ng mga cellphone nyo na flagship. Pero ito, pwede mo siyang isagad on purpose. Because it can. Confident. This is a new feature. Kasi sa ibang phone, kailangan pang ilawan. Kailangan may tapat sa ilaw na sobrang bright or, yun nga, nasa labas ka dapat, nasa sunlight. Alam mo ako, kung gusto ko maglaro talaga sa labas, naiinis ako kapag naka-auto lang siya. Gusto ko laging bright kasi yung display kasi nasisira yung laro ko kapag siya yung bahala. Pero kapag sinasagad mo talaga, at least mas may control ka. Meron siyang Dynamic Island. This is a nice phone. With a nice display. Guys, naka 6.8-inch display po siya. Napakalaki po nito. Bezels are okay. Naka 4D curved display na po siya. Well, it's a quad curved display. Pero sinabi niya 4D. Ang ibig po niyan guys is hindi lang po siya curved sa sides but also in some parts dito sa taas. Making it quad curve. Wow, tinan mo ito Yung display niya, punta sa settings, may standard siya for longer battery life. Pero if you want sharper image, kaya niya umabot ng hanggang 2800 by 1280 na resolution. Also, Realme is saying that meron siyang HyperVision Plus AI chip, ultra smooth motion, pro level clarity, and vivid HDR colors. Sabi niya up to 300% daw resolution improvement, up to 400% frame rate improvement. Kapag nanonood ka ng mga movies, kapag nagpe-play ka ng games, it will enhance those as you use the phone. It's smart enough to identify kung ano yung lumalabas sa screen mo at i-enhance niya ng todo if needed. Well, actually, it's very sharp. Mapa YouTube man, grabe ang sharp na tingnan sa YouTube. Actually, pagbukas ko pa ng video, look at that. Oh my, mas may HDR pa. Up to 4K 60 frames per second. So, nagbabago-bago siya. Ayun may boosting na nangyayari.
inside of the video. So kaya na madilim, tapos ngayon medyo na-boost yung brightness at yung HDR. Guys, ang ganda. Ang sharp tingnan. Ang ganda ng quality. It's a nice looking display. Sobrang sagad pa niya tingnan. Yung sound din is malakas po siya, pero yun lang. It's only down-firing speaker. For me, that's okay. Pero in terms of volume, malakas po yung volume niya. Up to 400%. Kapag hindi siya 400%, medyo nakulangan ako. So meaning, kailangan mo talaga siya laging i-400% para ma-appreciate mo yung kanyang sound quality. Ang sound quality niya is buong-buo po siya kapag 400%. Medyo nakulangan po ako dun sa 100% lang. Ang ganda ng treble niya. Sobrang clear niya. It's actually built well for gaming. Sobrang clear niya kapag sa dialogue. Very crisp yung kanyang dialogue, guys. Very clear. Ay, grabe sa Mobile Legends. Nakita mo ba yan kung gano'n ka-sharp yung game? I think this is sharper than my iPhone. Yes, mukhang may nang siya-sharpen talaga nung graphics as you play the game. So meron siyang GT mode dito sa setting. Kahit nga nag-games guys, may GT mode siya. It enhances the performance even further. Launching apps will be faster. Navigating sa screen much faster. Kahit sa Facebook lang, mas smooth daw yung galawan. Pero yun, sa Mobile Legends guys, it's really darn smooth. Baka nag-aalangan kayo dahil curved siya na screen. Guys, hindi po. Yes, I tested ilang beses. It is very responsive. Walang mistouch. Up, down, yes. Well, nakadepende po yan sa paggamit nyo kasi yung iba dyan, ibang way sila magpindot. Pero if you're just using it like this, okay lang po siya. Very responsive. Funny approved po siya. Very smooth po. Naka-enjoy po siyang gamitin for gaming. Naka-ultra po lahat ng settings. Very high resolution. Kompleto na po dito. This is flagship level performance. Flagship level graphics na naka-enabled sa kanya. Guys, naka-Dimensity 7400 Ultra 5G processor po siya. Umabot po ng 1 million points at to benchmark po yung kanyang score. Call of Duty, very high graphics. Max frame rates. Naka-ultra po siya. Ito lang po yung kanyang graphics sa taas. So yeah, it's very optimized for gaming. For most games in the Play Store na sikat. Genshin Impact, guys. Highest setting, so 60 frames per second. Kinakaya po niya, walang problema. Wait, ano pa yung frames na to? 60 ba siya lagi? No, it's actually 40 plus madalas. At the highest settings possible. Guys, bihira lang makagawa nito sa ibang game. Also, the game looks so sharp and so detailed. Pero syempre, hindi po siya max frame rates. Like, 40 lang po siya madalas. And kadalasan kapag may boss fight, tsaka marami na nangyari, 30 plus lang po yung nakikita namin. Yeah, you will definitely enjoy playing Genshin Impact here if yun yung gusto mong laruin. Pero for most gamers, Mobile Legends, naku guys, rank games, mas pang matagalan. Mas maraming rank games. Na hindi mo na kailangan mag-charge. Pwedeng all night. Actually, kung medyo na bawasan ng konti, pwede mo siya i-fast charge ng konti. Game na ulit. Mga 5 minutes lang, 10 minutes lang. Marami ka na pwede magamit sa kanya. Ayun nga. So, kahit 5% na lang, yung kanyang battery, kaya mo pa mag-one rank game. Guys, I'm so powerful. I don't need batteries to play. Only need Realme. Realme P4 today. Matindi rin yung kanyang mga AI features dito. Yes, with the AI erase. Meron siyang dedicated AI dito na portion. But actually, yung pinaka-AI sa kanya na major improvement from other phones is yung kanyang AI optimization for the battery. For managing apps, managing the screen, managing the volume. That is why, tumagal talaga siya. So what this AI is actually doing is, siya na daw bahala sa'yo. Kasi ako yung mga lumang phones ko, or for example yung iPhone ko, kung gusto ko magtipid ng battery, ang gagawin ko, lagi kong babawasan yung screen brightness. Or, kailangan ko i-volume down lagi. Siya na yung bahala guys. Alam niyo daw, yung best for your phone. And maybe that's why, pwede mo siyang gamitin at hayaan mo na lang siya. Ang malaga, you get more for what you pay for. No. Oh, by the way, meron pala siyang GT mode dito sa gaming. Guys, when you swipe left, and guys, pwede mo i-overclock yung kanyang CPU and GPU. And by the way, meron pa siyang game assistant dito. It's like a parang game space ng mga ibang brands, guys. So, inside, makita mo na parang naka-game mode siya. Ayan. May mga icons. Parang naka-console mode dito. So, inside, meron ka makita itong mga GT mode, power saving mode, balance mode. Yung GT mode, ito po, boosting performance. At meron pa siyang geek power tuning, which is kakaiba rin to. What is this? Okay, clock speed customization. Uy, pwede mong baguhin ang kanyang CPU and GPU speeds. Bago to Usually, kailangan mo ng root access dito. Pero, binibigay sa'yo yung power ni Realme. And yes, pwede mo rin enhance yung kanyang touch sensitivity. Naka-ultra touch po siya right now. And you can even block yung mga messages and calls when you're playing games. Wait, what is this? Meron po siyang dynamic island-like feature. Ayun So, ayan, nagbago yung shape niya sa taas. Pag kinlik mo yung pill shape, lumalaki po siya ng parang ganyan. It's nice. iPhone feels. This is a very nice flagship device. Isa na ito, meron pa siyang Flux engine. Mag-open up ako ng apps dito Oh, di ba? Woohoo! Sobrang bilis. What? Yung ginagawa sa social media, yung pang-testing, ganyan kabilis. Kaya mo nang gawin dito. Oh my God! Finally, pwede mo na ito mapakita sa family mo and friends na ginagawa mo siya sa harapan nila. Oh, namuto. Oh. Siyempre guys, P4 to. P
for camera. At yung camera niya, megapixel, is 50 MP. Main sensor, 8 MP. Yun yung P doon. Ultra-wide angle lens. Meron pa siyang selfie na 16 megapixel. So, kamusta naman yung kanyang pictures? Guys, when it comes to pictures, I think it's very close sa mga Realme series nila. Realme 16. It's very nice. Yung skin tones nyo is very nice po dito. Napaka-bongga, napaka-effortless ng itsura nyo dito. Colors are very bright. Medyo saturated nga lang. Hindi po siya super accurate. It's not super professional looking, but for social media, maganda po siya. Very pleasing to the eye. Malakas ang dating. Wala lang siyang telephoto. Ayun. Meron siyang digital zoom. 2 times lang. Ayan. Ito naman yung 2 times zoom namin. Okay ba? Okay ba? Para sa inyo? Kaya na bahala dyan. 0.6x. Meron din po siya ultra-wide angle lens. Ito po yung dating niya. Maganda rin. Kung maganda yung ilaw. Ayan. Yung selfie camera niya is quite wide. Kaya niya kumuha kahit half body ng ganito. Yun nga lang, wala siya yung parang close-up. Talagang wide talaga yung dating niya selfie. Pwede pang groovy. Yung grabe. Tinan mo guys, close-up mo sa skin ko, sa itsura ko, grabe. Natural, makinis. Hindi siya OA Kasi iba guys, yung dati, sobrang OA ng dating ng mga Realme, Oppo, Vivo phones. Oversaturated, but yeah, also maganda din yung contrast maganda. Pero syempre, hindi po siya perfect sa camera niya. Video niya is only up to 4K 30 frames per second at pwede ka mag-EIS sa 4K 30 frames per second. Ito ba yung tsura nun guys? Very smooth po siya sa rear camera niya. You're gonna love this phone for videography, for vlogging. Pero guys, wala pa siyang 60 FPS sa 4K. Pero meron siyang 1080p, 60 FPS at meron pa siyang EIS dun. So if you want those smooth cinematic shots, pwede naman dito. Tapos sa selfie naman, 1080p 30 frames per second na siya. And ito naman yung kanyang itsura. Now we arrive to the last P. Price. Ang presyo, 25,999 pesos for the 12256. You can also get this with Shopee's exclusive offer for 19,999 pesos until June 10. Isa lang masabi ko, P for pwede na. P for pasok na. Pero ano, pasok ba sa inyo? Or hindi? Guys, for me ang pinaka-unique sa kanya is yung kanyang battery. That is so big, so massive. Plus may AI features pa siya. Matindi yung kanyang gaming. I think for most use cases, especially sa Play Store, panalo na to. Yun nga lang, syempre for the price, baka sabihin mo, mas mura sa ganito, ganyan, mas maganda chipset dito. Guys, tingnan nyo maigi yung mga games na pwede nyo laruin. If kaya naman ang budget mo, this is actually the phone that makes sense this year. Especially sa lahat tumataas ng presyo. Kung hindi ka na mag-upgrade for a very long time. Pero kung hindi ito yung trip mo, of course, syempre, mas marami pa tayong pwede ma-recommend sa inyo na mas mabilis siguro, mas maganda yung camera, mas P, pasok sa inyong budget. At syempre, alam nyo na gagawin guys, P for follow and subscribe. Hit the bell icon so that you don't miss any of my content. Apple si Beans and you're watching Unbox Diaries. Poo-poo.